Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 19, 2021. So first day ng trading po natin for the week. At hindi maganda yung nangyari dito sa ating market. So nag-loss tayo ng negative 0.5% or more than 0.5%. So bumagsak po yung ating index, 6,459.76 naman. And then pansin na pansin nyo siguro kaninang umaga, medyo mahina talaga yung volume po ng ating market. And then net foreign selling na naman. So mamaya tignan po natin kung gaano karami yung foreigners po na lumabas dito sa ating market. Ayan. So kaya medyo matamlay yung ibang stocks natin. So ang laro ng ating mga kasama is nandun sa ating mga small caps. So sila na naman yung maganda po yung kanilang mga galawan kagaya ni BHI sa ni LAN naman natin. Okay? So pag-usapan po natin kung anong nangyari dito sa ating PSE market sa ngayon. So nauna itong si ACN. So bakit kaya? So darating na kaya yung kanyang FOO. Si Apollo po natin. So medyo red pa rin yung candle natin. Si dito matamlay yung galaw niya. Si GMA7 ayan. So ex-date niya ngayong araw na to. So congrats dun sa mga may dividends at saka nag-hold. Mukhang maganda yung bounce niya after nagkaroon ng malakas na drop yung price dahil sa correction. Si BHI, so yun nga, maganda po yung kanyang closing. Si PHA, hindi masyadong gumalaw eh. And then si LAN is isa din sa mga winners of the day. And then pag-usapan po natin yung ating PSCI index naman. So sa mga bago po dito sa ating trading channel, so as usual, meron po tayong disclaimer sa kanya. So ito pong ginagawa natin na review is pag-aaral lang po dito sa ating stock market. So kaya nga, ikaw po yung magde-decide kung magbabuy, magsisell, or mag-hold ka ng kahit na anong stocks. So, meron kasing kaakibat na risk yung pag-invest po dito sa ating stock market. Kaya dapat alam na alam mo kung ano yung stocks po yung binibili mo or kung gusto mo sa technicals, kabisado mo yung mga magaganda na setup naman ng ating mga stocks sa kanya. Okay po. So, as usual, doon sa mga bago po dito sa ating trading channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe itong ating Palawi Trader. So, dito po is yun nga, nagkakaroon tayo ng mga discussions about sa PSE stock market. So, tignan mo na lang po yung mga previous na uploads dito kung nag-aaral ka ng technical analysis plus yung mga company reviews. Baka merong hindi ka pa masyadong alam. So, inaantay kasi natin yung follow-on offering nitong CACN po natin. So, wala pa namang masyadong news. Pero kakaiba, kaya nag-top siya dito sa ating top trending stocks kasi nga sa 5-minute chart, biglang maraming bumili nung closing. So, tignan mo din yung ating mga sample trades sa profit or losses, yung mga basic indicators. So, sa mga nag-aaral po dito sa ating stock market, pasada mo yan. And then, especially, sabi natin, kung pupunta ka sa global market, so, kailangan mo po ng tinatawag natin na risk management naman. Ayan. So, and then, sabi ko sa inyo guys, so, don't forget to subscribe din dito po sa ating Palawi Trader na crypto channel naman. So, dito, nag-aaral po tayo all related po sa crypto currency naman natin. So, yung mga Bitcoin, sina XRP, Ethereum, sina Dogecoin. So, mukhang all-time high si Dogecoin ngayon. And then, kahapon, nagbagsakan yung ating mga Bitcoins naman. Okay po. So, medyo hiniwalay ko yung ating PSE market para hindi tayo masyadong maghalo doon sa ating mga topics naman. Okay po. So, follow mo din ako dito sa aking mga social media. So, dito, nagpo-post ako ng mga related na rin kasama po yung ating cryptocurrency. So, kung hindi ka pa masyadong marunong, kagaya ko, nag-aaral kasi ako na gamitin itong platform na to and then first time ko din naman mag-trade ng cryptocurrency. So, baka po makatulong sa iyo yung mga vlog naman natin sa kanya. So, sunod-sunod yung mga vlogs natin. So, itutuloy natin yan and then magkakaroon din tayo ng daily, siguro pagkain natin, daily reviews ng ating mga trending na stocks doon po sa ating cryptocurrency. And then, follow mo din ako dito sa aking Facebook page. So, ganun din yung mga pinopost, stocks, trading, at saka cryptocurrency. Sinama na po natin siya. And then, dito sa ating Twitter account. So, follow mo din lang ako guys para sa mga news na nire-retweet naman natin sa kanya. Ayan. So, ang mga nakita ko na nag-tweet ngayon, si First Metros, Axilom, book, year 20 net income of 526 compared to 778. So, medyo mababa siya sa ngayon, di ba? Pero, okay lang yan kasi nga, sabi nga natin, pandemic kasi, kaya hindi masyado makagawa yung ating mga business. Si CLI, nag-gain siya ngayon, 1.25, has broken ground on a new mixed use development offering 21,000 square meters. So, nag-expand pa rin po itong si CLI. Pero wala pa yung 123% na pinag-usapan sa kanya. Antayin po natin yon. Magandang catalyst po yon kung matuloy po siya. Kaya nga unti-unti kahit papano
gumagalaw yung kanyang price. Cebu, meron siyang nautangan dito, $250 million. So, good sa business niya. Merong article dito si WealthCheck. So, basahin nyo na lang po guys. Mining boost. So, ito yung pinag-usapan natin last time na nagkaroon ng executive order si President Duterte na buksan nga po yung mga moratorium. So, marami din yung sinasabi na mga mining. So, magandang abangan yan kung sino-sino po yung mga nag-apply. So, sabi naman ni PhilStocks, SGI will subscribe to 1 million common shares of Solid Manila Corporation. Ayan. So, hindi ko na napansin kung gumalaw tong si SGI. So, possible laruin ng ating mga traders. Plus, ito yung maganda guys. Pag medyo vaccinated majority ng population, tinatanggal na ng pagsusot ng face mask dito sa bandang Israel naman. Kaya dapat matuloy na talaga yung delivery ng mga vaccine sa Pilipinas para makabalik tayo sa normal na mga activities naman natin. So, marami pa tayong na-repost dito. So, tingnan mo na lang po. So, lahat naman ng mga brokers sinasama natin dito. Kasi may mga nilalabas sila na minsan wala doon sa iba. Ayan. So, meron dito si 2Trade Asia, Be Practical and Smart. So, parang galing kay Benjamin Graham, yung sikat na libro na hindi ko pa nabasa to pero tinignan ko sa bookstore last time, parang more on investing kasi yung topic ng book na yon. Sabi to Trade Asia, DTI, also other pharma firms such as Globax Biologics, Dr. Zen, which is eyeing for possible tie-up with Moderna and J&J. Ayan. So, locals yata natin to. So, magkakaroon ng tie-up. Local vaccine producers named by DTI, Sec Lopez, said Unilab will venture into local vaccine production in the Philippines. So, maganda yan, di ba? Kasi wala kasing, walang masyadong supply ng vaccine. Kaya, sabi natin, end of May or start ng June, yung mass vaccination pa natin. Although ngayon, meron naman nang nangyari sa kanya, medyo mabagal na nga lang siya. Ayan. So, anyway, tingnan nyo na lang po kung anong mga nakapost dito. So, baka meron kang stocks yan na hindi mo alam yung news and then kasama po dyan. And then, meron tayong close na yung ating Patreon account. So, next month na lang po yung mga gustong sumali kasi half of the month na siya. So, open ulit tayo by May 1. So, sabi ko dito, meron tayong community ng mga traders na kasama po natin nag-trade. Kung gusto mong masama sa mga discussions natin, meron din, or mga lectures po sa kanya. So, bisitahin mo na lang po. Baka po makatulong ako sa inyong trading journey naman. Okay? So, discussion tayo dito sa ating index gamit ang ating 2Trade Asia na platform. So, nag-loss nga tayo ng negative 0.54%. So, matamlay pa rin. Ang turnover value natin is 4.48 billion. Pero sabi nga sa inyo, di ba, nung opening, wala akong makita masyadong yung pinaka-traded na stocks is si GMA7. Yung nakita ko kaninang umaga. So, mas marami pa rin yung ating local saka foreign. And then, nakita ko hindi maganda pa rin. So, tuloy-tuloy pa rin guys. Araw-araw pa rin lumalabas yung ating mga foreigners. So, ang tagal lumabas ng Dow G para makita natin kung hanggang saan yung hangganan ng paglabas po ng ating mga foreigners. So, yung winners natin is yung winner natin last week, itong si Mining pa rin. So, nag-gain siya ng 1.02%. And then, si Finance, maliit lang naman. And then, the rest, makita mo dito guys. So, yung mga losers natin is majority mga blue chips po natin. So, kokonti lang. Yung sa kanila is hindi masyadong nagbago. And then, halimbawa si FGen, ang late pa ng gain niya, 1.29%. So, hindi pa rin maganda yung sentiment po ng market. Kaya ganyan po yung nakita natin sa kanya. So, tingin tayo dito sa ating trading platform. Makita nyo. So, yun nga. Nasa low pa rin tayo ng trading range. Ang hindi magandang pinapakita niya is nauuntog-untog tayo dito sa ating MA9 saka MA20. And then, meron siyang tendency na mag-retest na naman sa 6,300 level. So, mukhang mahaba-haba guys itong pagka-sideways po ni PSEI. Kaya kung meron kayong hawak, mapapansin nyo, umakyat, tumataas, umakyat, tumataas. So, hindi siya masyadong gumagalaw and then most likely, bumababa pa yung ibang mga hawak naman natin yung stocks kasi hindi po maganda yung galawan ng ating market. So, overall, downtrend pa rin. Makita mo naman dito. So, lower highs. And then, hopefully, hindi na siya masyadong mag-try pa dito sa 6,300 level. Yung ating MACD, medyo obvious. Although pataas pa naman siya, mataas pa yung blue dito sa red. Parang gusto na magkaroon ng closing. Kasi, ang tagal na ng sideways natin, ng ating RSI mula January hanggang April. So, 4 months. Hinog na hinog sa rebound itong si PSEI. So, nag-aantay na lang po kasi siya ng catalyst. Hopefully, by next month, meron na ba? Kasi sabi nga natin, doon magdadatingan naman karamihan po ng ating vaccines sa kanya. So, tingin tayo sa ating COVID cases. Marami, no?
10,081 yung COVID cases po natin kahapon, and then ngayon, yung nakita ko is 9,800. Ayan, so buti naman medyo bumababa ng konti. Pero ang daily average natin is above 10,000 pa rin. Kasi nakita mo dito, 10,181 yung daily average po natin in the past 7 days naman. Ayan, so marami pa rin ang nagkakaroon po ng COVID sa Philippines naman. Ayan. So, tingin tayo sa ating global market. Sa Philippine market, wala na ako masyadong nakitang news, bad news or good news. So, walang masyadong pwedeng magpagalaw ng ating market. So, kaya sideways or downward po yung pinapakita ng ating index. Ayan. So, tingin tayo sa global. Mukhang magda-drop si US market. So, pero last week naman, nakita mo halos green araw-araw itong si US market. So, yung ating European market, so okay po siya. And then, Asian market, makita mo overall, good naman siya. Maliban dito kay India, nag-loss siya ng negative 1.81%. So, ibaban yata ni India yung yung ating cryptocurrency naman sa kanya. Anyway, majority po ng ating mga indices is very, very good. Asia saka US, mamaya siguro magde-drop sila para sa correction. Pero yung sa atin nga, hindi maganda. So, ganyan talaga. Lockdown kasi sa Metro Manila at saka yung ibang NCR Plus natin, kaya ayaw po gumalaw ng ating index. Kaya doon na lang tayo sa medyo mga gumagalaw-galaw dyan. Bantay-bantay po tayo doon sa ating mga trending stocks naman. Okay po. So, discuss na tayo ng ating mga trending stocks. So, unahin natin si ASN. So, mayroon akong mga nababasa dito sa mga kasama ko sa Patreon. May mga nagpo-post na parang malapit na yata i-discuss yung yung FOO dates nitong si ASN po natin. So, wala pa naman official. Wala pa po akong nababasa na official dito. Pero may mga dates ako nakita. So, hopefully, lumabas na siya. Kasi nag-react bigla si Nakita mo si ASN, So, 2 or 3 days, 4 days, na-drop siya. And then suddenly, umakyat siya ngayong araw na to. Tignan po natin yung pinaka-history nitong si ASN natin. Type ko lang yung ASN. And then, buyers and sellers. Ang major buyer natin is Sicol. Ang seller natin is Sicol. So, meron tayong gain na 4.03%. So, ang laki niyan. Pero, mamaya tignan natin yung chart. Nangyari siya for the last 10 minutes bago tayo magkaroon ng run-off sa kanya. So, meron siyang selling naman siya, negative 1.02 million. So, pero mukhang meron, sabi nila, tingnan natin yung chart natin sa kanya. Punta tayo sa kanyang 5-minute chart kung ano yung nangyari sa kanya. Ito guys, binomba ng volume ito si ASN. Kaya parang merong something sa kanya kasi hindi naman siya gumagalaw for the whole day. And then suddenly, nag-up siya ng halos more than 4%. So, yung gain niya for the day nangyari ng 12.35 until 12.40 pala. So, bago tayo magkaroon ng run-off, binomba na po itong si ASN naman natin. So, mukhang meron based dito sa kanyang price action. And then, parang okay yung volume niya. Kung titignan mo, puro green yung candle maliban dito sa dalawang malalakas na drop. Pero kung suma total ng mga green candle or volume, mas marami pa rin yung ating mga green volume sa kanya. So, hopefully, magkaroon na ng retry ulit dito sa taas itong si ASN natin, 7.9. Nilalagay natin last time, and then malakas na support talaga yung yung 7 pesos po natin kasi hindi na siya umabot dito So, ito yung sinasabi natin ng support niya last time, around 7 pesos, pero hindi na po siya umabot. Ayan. So, sideways siya, pero yung ating RSI sa kanya, meron siya magandang direction. So, nasa bullish side siya kasi RSI 57, so maganda yung candle, plus yung ating MACD, hindi naman masyado makita. So, wala pang masyadong sinasabi yung MACD. Tingnan natin kung merong karga yung bukas po, yung last 2 candles natin na biglang umakyat, itong si ASN. Plus, nakita nyo naman, medyo may bumamba na volume naman sa kanya. Okay po, so yun po yung ating tingnan. So, hopefully, malapit na po yung kanyang FOO. So, ano kayang price ng kanyang FOO? So, APL, nag-drop si APL. So, selling pa rin, profit taking pa rin siya. So, yung pinakamalakas pa rin na resistance natin sa kanya, 0.24. So, siguro dito sa body. Wala pa tayong balita, So, bagyo yung nakikita ko na balita na dinidikit dito sa kay APL natin. So, wala pa tayong news kung nag-start ng mag-mine itong si APL. So, kagaya ng dati pa rin, nandun yung ating MB Saipum 1 sa dagat. Pero sabi, di ba, may bagyo. So, tingnan po natin. Abang-abang lang tayo kung meron siyang good news. Ito naman yung dahilan kaya biglang nagkaroon tayo ng breakout last time. Pero for the last 2 days, profit taking, mukhang kakainin din niya yung galaw niya. So, medyo swerte yung mga nakalabas sa kanya kasi makakapulot ulit sila sa mas mababa na price naman. So, tingnan natin kung mag-support yung ating 0.22 bukas. Pero kung hindi, abang-abang na lang tayo dito sa ating
triangular pattern, ascending trend lines na naguguhit sa kanya. So, okay pa naman yung ating RSI. Tignan mo, may konting pattern, konting push pa siguro bago maging bullish ulit yung ating MACD. So, yung blue, nasa taas naman ng red, kaso hindi naman masyadong lumalayo. So, parang sideways din yung effect ng ating MACD formation naman. So, tingin tayo dito sa kanyang information ng buying sa selling. Tingnan natin kung sino ba yung nag-i-impact ang nag-sell, rather nag-buy is 31.44% dito kay call, and then seller natin is call din. So, mas malaki yung kay seller. So, kaya nag-drop po itong si Apollo naman natin. So, nag-loss siya, negative 0.89%. So, yung ating foreign buying is hindi naman kalaki or malaki din, 959,170. Ayan. So, meron ding bumubudega na konti na foreigners dito kay ating APL naman. Okay po, sa ganyan muna. So, halos sakto, talagang meron siyang sinusundan na triangular pattern, and then nagko-konso muna itong si APL naman natin. So, pag sinabi siguro, ayun, nagde-dredge na siya, yun siguro yung magiging catalyst natin. Or, yung FOO, meron kasing FOO na pending itong si APL, and then yung ating MB Siphon 2 saka MB Siphon 1 kung papunta na rin doon sa mining area po nitong si APL naman natin. Okay? So, next, si dito, matamlay si dito, pero meron tayong news sa kanya kanina lang to, April 19, 4:39 PM. So, ang sabi dito completes interconnection with Smart Globe. Ayan. So, kung meron ka pong SIM card ng ating dito, pwede ka na po makatawag dito sa ating Smart saka Globe na telecom providers naman. So, may link kasi sila eh. So, ginagawa talaga yon para naman makapag-connect yung ating ibang mga yung SIM card users naman. Ayan. So, yun lang naman yung pinaka summary ng details nito. So, buhay na buhay itong si dito natin, di ba? So, tuloy yung business niya, and then sabi ko nga, mag-i-start na po siya ng kanyang operation sa bandang Luzon. So, di ba, nung last na review natin sa kanya, may mga na-post na tayo na mga lugar kung saan po siya mag-i-start, and then by May, alam ko by May, start na po ng operation sa Luzon itong si dito natin. So, nag-gain naman pala siya 0.3738 foreign buying ba o selling? So, selling siya, negative 747,370 naman. Ayan. So, sideways pa rin kasi yung yung nakita natin na galawan sa kanya. So, talagang ang lakas na resistance ng 11.5. At pero yung ating support, nandun pa rin naman siya. So, ayan meron pa rin naman siyang pattern na sinusundan. Wala nga lang volume. So, medyo side sa volume, kaya ayaw po umakyat nitong si dito. Nasa sideways pa rin yung or rather bearish side yung ating RSI. So, kasi below 50. Maganda makita pag medyo pumitik na siya. And then, anytime na meron siyang green candle siguro, magiging maganda yung direction po ng ating MACD. So, ilang araw pa siguro bago natin makita kung ano mangyari dito sa consolidation natin. Magbe-breakout ba or magbe-breakdown itong si dito naman natin. So, yun lang naman yung possible niyang gawin, or siguro sideways ng sideways hanggang makarating dito. Saktong-sakto, by May, nakalabas na siya dito sa consolidation. So, titignan na lang natin kung sa taas or baba yung gustong puntahan itong si dito naman natin. Okay po. So, next, si GMA 7. So, congrats dun sa mga may dividends kasi nag-drop siya pero bumalik din. May gain ka na dun sa kanyang dividends na 1.35 peso, di ba? So, sukatin ko nag-close siya. Ang pinaka-drop niya is negative 1.1. So, kumita pa ng 0.25 cents yung ating mga kasama. Kasi nga, nag-rebound siya after niya mag-drop ng negative 1.43 peso naman, or 15% naman. So, pero halos 18% yata yung conversion natin last time kung nakabili ka dito sa closing natin last time naman sa kanya. So, ngayon, okay na nakapag-adjust na si GMA 7 kasi magbibigay nga po siya ng dividendo. So, ang titignan na lang natin, makaka-recover ba siya, i-close niya ba itong gap na to. So, marami ako nababasa, so medyo optimistic yung mga kasama natin sa kanya kasi nga maganda po kasi yung business sa ngayon itong si GMA 7. Kasi medyo solo niya po yung yung business natin. Hindi naman solo, pero siya yung major broadcasting network. Tapos sabi nila malapit na yung election. So nag-i-spend kasi ng malalaking pera yung ating mga candidates para sa kanila mga advertisement. So yun yung maganda sa kanya. Siya yung majority magko-coverage, or siguro kasi global nationwide yung kanyang coverage.
Nationwide din si ABS-CBN kasi yung iba kasi 'di ba sa TV talaga, hindi naman sa internet. So mas makukuha ni GMA7 yung mga business na may opportunity naman sa kanya. So laki ng volume, no? So ibig sabihin, maraming sumalo sa kanya. And then for the future, maraming nag-hope na mag-close yung gap natin until dito siguro sa around 8.8 naman. Okay po. So follow the trend lang. Kung maganda yung galaw niya, good para doon sa mga nag-hold pa rin na naka-receive po ng kanyang dividendo naman. Ayan. So tingin tayo sa kanyang yung RSI biglang nag-drop. Hindi natin masyadong titignan yung mga technical indicators kasi yung pagbagsak na to is dahil lang naman sa kanyang dividendo. So tingin po tayo sa kanyang transactions. Sino ba yung may pinakamaraming dividendo na nakuha? So ang nakalagay dito is si Call. Si Call pa rin, no? So nag-loss siya, negative 12.72%. So okay lang yan kasi meron naman dividendo yung mga nakabili bago po yung ating ex-date naman sa kanya. Okay po. So yun po yung ating observation. So bukas na lang siguro lalagyan natin siya ng additional analysis. So sa ngayon, iindayin niyo muna yung pag-drop ng kanyang price action naman. Okay? And then yung winner of the day. So wala akong makitang news pero ang ganda ng volume nitong si BHI natin. So nagkaroon po siya ng breakout at solid yung ating breakout kasi yung candle is solid. Plus, ganun din po yung ating volume. So, biglang ganda ng technicals nitong si BHI natin. So, sabi natin last time, di ba sabi natin, nag-worry tayo kasi nga pabagsak yung yung ating MACD. Pero tingnan mo, nag-close na siya. So, pinasok siya ng ating mga traders naman. So, wala po ako makitang catalyst. Kung meron kayong alam, so i-post nyo lang dyan sa bandang baba ng ating comment section para makita po ng ating mga kasama naman. Okay, so ang buyers sa sellers natin is CUL. Nag-gain po siya 13.19%. Meron ba siya? Negative 3 million, no? So medyo lumabas yung ating mga foreigners kasi ang ganda naman kasi ng galawan nitong si BHI natin. So congrats po, 0.1. Tingnan natin kung nasa yung resistance. Next na resistance po natin, guhitan ko na lang siya. So support natin yung yung breakout level. Hopefully mag-support siya. Dito naman 0.11. So medyo malapit ba? Pag medyo malapit sa iyo, pwede mo naman siyang i-adjust. Pwede siguro sa dito sa bandang taas 0.11 pa rin, no. Tingnan natin sukatin natin kung ilang percent. Malaki din, no, 9%. So anyway, pwede na siguro yan 0.11 as next na resistance area po nitong si BHI, or pwede mong lagyan ng drawing, so trend lines, and makita mo na kung saan pwedeng mag-support itong si BHI po natin. Okay, so congrats po. At mukhang ito lang kasi yung isa sa mga gainers natin kasama si Lan. Next, si PHA po natin. Tingnan yung galaw niya. Wala pa rin news, no? So wala pa rin ako makitang news at medyo puro red candle tayo. So medyo may warning, puro red kasi nakita natin. Baka hindi pasukin ng mga traders natin itong si PHA. Below RSI 50 pero okay pa naman yung ating MACD. Kailangan niya lang kasi ng catalyst Meron tayong nakitang picture, mamaya pakita natin. Tingnan lang natin yung kanyang statistics. So hindi siya nag-gain. Ang seller is si Call. Ang buyers natin is si Call. Net foreign negative 625 million. Ayan, so medyo lumalabas yung mga foreigners natin. So ito yung nakita natin na picture. So meron siyang partnership daw with National Task Force COVID-19. Ayan. So at least gumagalaw po itong si Squidpay naman natin. So si PHA kulang pa siya ng catalyst kasi kung talagang catalyst itong partnership niya dito sa ating National Task Force COVID-19, nag-react na sana siya pero mukhang hindi pa yun yung inaantay niya na catalyst. So conso muna. Wala mo nang galawan dito kay PHA natin. So yung resistance natin last time dito sa bandang taas. So very very tight pala tong consolidation area nitong si PHA naman natin. Okay po. So yun po yung ating observation sa kanya. Maliban doon sa news na nakita natin. And then si Lan. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. Ayun, nag-bounce si Lan So dinidiscuss namin to kahapon sa sa Patreon. So maganda yung galaw niya. Tingnan natin So ito yung ating Fibonacci. And then makita mo. Sakto pala 0.618. Ay iniisip ko naman mang-shake muna siya ulit. Magre-retest dito sa mga 1.9 bago siya magkaroon ng rebound, pero opening pa lang maganda na siya, so sinundan na ng ating mga traders. So siguro yung mga medyo naipit sa kanya nag-buy up din kasi nga maganda po yung rebound. So hopefully mag-rebound pa siya. Ang next resistance natin sa kanya based dito sa ating Fibonacci is dito na mga 2.5
peso level naman. So, pwede dito sa linya, 0.382 Fibonacci or dito, or pwede rin naman dito kasi ito yung medyo mas malakas na resistance naman niya. Kung magtuloy po yung bounce price action nitong si LAN naman natin sa kanya. Okay? So, congrats dun sa mga nakahawak at hindi na shake out kasi lakas ng ano eh. Kung ako din naman, kahit makita ko to, itong mga ganito kabad na candles, lalabas din naman ako sa kanya kasi medyo nag-break ng ating mga support. Pero yung mga nag-hold, congrats po sa inyo kasi pwede na kayong sunduin ulit dito sa around 2.55 naman. Okay po, so nag-crossover yung ating MACD kasi nga ilang araw na siyang nag-red, so magre-recover yan pag medyo green pa rin po yung ating mga candles naman. So tingnan natin yung kanyang data, historical data. So nag-gain po siya 13.3%. So congrats, ang laki niyan. So sa ngayon, ang hirap makahuli ng mga ganyan eh. Meron sa aking net foreign na 216,000. Ang ating buyer sa seller is call pa rin. So talagang si call ang bumubuhay dito sa ating market naman. Okay po. So kung support ang hanap mo, dito lang sa dito lang sa baba. Dito ko na muna siya ilalagay kasi okay naman yung candle may kasama volume. So kung medyo pangit siya, dito sa bandang taas, yung pinaka-support. Pero ito yung pinakamalapit na or pinakamagandang position ng support nitong si LAN naman natin at siguro mga 2 pesos. Ayan. So, medyo malayo yung ating candle naman sa kanya kasi ang ganda po ng galawan ng kanyang price action naman. Okay? So, balik tayo sa ating PSCI. So, yun nga. Mahina pa rin. So, tsaga-tsaga muna dun sa ating mga papitik-pitik na stocks, dun sa ating mga small caps, saka mid caps kasi si blue chips, hindi po masyadong gumagalaw. So, hindi muna tayo kikita pag pumunta tayo sa mga blue chips sa ngayon kasi sila yung major na affected pag nakita mo itong PSCI pabagsak ng pabagsak. Doon sa ating mga penny stocks, tama, bumabagsak sila. Pero may mga paisa-isa na medyo gumaganda po yung kanila mga galawan naman. Okay po, so yun lang. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka na din dito sa ating crypto channel guys. So samahan nyo po ako dito. Mag-discuss tayo about sa cryptocurrency. So nung una, di ba sabi sa inyo, hindi naman ako nag-crypto. Pero nakita ko yung parang opportunity sa kanya. Although volatile siya. So kaya nga sabi sa inyo, wag muna tayong gagamit ng leverage. Pag-aralan muna natin yung market ng ating cryptocurrency. Kasi may isang bad news lang. Sunod-sunod, halos lahat ng cryptocurrency natin is affected naman siya. Okay po, and then follow mo din ako sa aking mga Twitter para sa ating mga news dun sa ating mga stocks. Follow mo na lang ako guys para may information na nare-receive ka either dito sa cryptocurrency or dito sa ating PSE market. Ganun din po sa ating Facebook page, and then sa Patreon is magbubukas po tayo by May 1. So sa mga gusto mag-aral, kasabay natin dito sa ating market. Sali lang po kayo dito at para mag-guide ko kayo, baka meron po akong maitulong sa inyo ng mga strategies na ginagamit po natin dito sa ating stock market naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.